5 red flags na tenant na dapat mong takbuhan. Yung sa simula pa lang, tawad na ng tawad. Madam, pwede ba? 5,000 pesos na lang to? 7,000 nga ang rate mo per month dahil yun ang value ng paupahan mo. Pag ganyang tenant, huwag mo nang tanggapin yan kasi mahihirapan ka lang din maningil dyan. Pagdating sa paniningil, tatawaran at tatawaran ka rin yan. Worse, baka delay pa yung magbayad sa'yo. Pangalawa, yung tenant na panereklamo pagpasok sa loob ng unit mo. Gusto ko itong cabinet kulay puti. Ayoko ng kulay brown na cabinet. Pwede ba paltan mo to? Gawin mong kulay puti. Huwag mo nang tanggapin yon. Kasi kung ano nga ang itsura ng paupahan mo, yun na nga yun. Hindi pwedeng papalitan mo yung pinturang yan tapos ikaw pa ang gagastos. Mali yun. So huwag mo nang tanggapin yung masyadong demanding na tenant. Pag na dyan na yung nakatira, mas lalo pa yung demanding. Pangatlo, yung tenant na nagmamadaling tumira dyan sa paupahan mo. Sabi niya, ngayon din pong gabing ito, titira na po kami dyan. Maghahakot na po kami ng gamit. Huwag mo nang tanggapin. Kasi bakit siya nagmamadali? Ngayong gabing kaagad na to lilipat, ano naging problema? May naging problema ba siya doon sa previous na landlord niya? Kasi usually naman yung mga tenant na lilipat, it will take weeks. Yung iba nga, isang buwan pa yung palugit bago sila makalipat sa paupahan mo. So huwag mong tanggapin niya, magkakaproblema ka niyan. Kasi yan ay naging problema din nung inalisan niyan landlord. Kaya huwag mo yan tatanggapin. Pangapat, yung tenant na ayaw pumirma sa kontrata kahit maayos naman yung contract of lease mo. At pinaliwanag mo naman maayos kung bakit may advance nga at bakit may deposit para saan yun at bakit may penalty pag delay siya magbayad, hindi naman pagiging mahigpit yan, i-explain mo naman maigi. Ayaw niyang pumirma. Huwag mo na yan tanggapin kasi hindi kayo magkakasundo niyan. Lalo na kung dyan siya nakatira. Hindi pwedeng ang usapan nyo ay salita lang. Wala kayong papel. Dahil ang usaping walang papel ay walang kwenta yan. Sa batas, pag nagkakasuhan kayo, walang basihan. Madaling i-deny ang usaping salita lang. Kaya huwag mo yan tatanggapin sa paupahan mo. Panglima, yung tenant na puro paninira sa lumang landlord ang pinagsasabi niya. Kasi yung landlord kasi doon, masungit yung landlord kasi doon, gahaman yung landlord kasi na inalisan namin ay ganito, ganyan. Huwag mo nang tanggapin yan kasi yan din yung tenant na pagtalikod mo kung ano-anong sasabihin sa'yo. Hindi maganda yon. Kaya nga landlord, huwag kang magmadali, pumili ng tenant sa paupahan mo, screen mong maigi. Tingnan mo yung red flag, hindian mo na kagad. Di bali namang bakante yung paupahan mo ng 3 linggo. At least, hindi naman sumakit ang ulo mo dahil makakuha ka ng tenant na pasaway at hindi maayos kausap.